kapatid na nag-aaral ng awit ng pagsamba sa ating Panginoon. Napaganda ng mensahe po ng awit na yan. Nawa ang Panginoon ay patuloy na ating Panginoon at Diyos ng ating buhay, ano man po yung mga dinadanas ng ating mga puso. Okay? So today, what we will be sharing to you is about, yung pong binahagi ko rin ng last Friday, is all about clothed with heavenly dwelling, na tayo po ibibihisan ng Panginoon ng katawan na makalangit, na bagamat ang ating mga katawan, mga kapatid, ay lilipas, papanaw, but then napakabuti ng Panginoon na may naghihintay na katawang panlangit na ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ba natin tinitingnan ang ating buhay, mga kapatid, sa katawang ito na makasalanan, na puno ng pasakit, mga pagsubok, at kapag kapighatian na nagdudulot ng kabigatan at suliranin sa ating mga buhay? Dahil sa mga dinaranas natin, mga kapatid, sa ating buhay ay para bang tayo ay nangihina o nauupos dahil sa mga ating dinaranas dito sa ating buhay na ito. Sa mga pagkakataon na dumaranas tayo ng mga ganitong kalagayan, ano ba ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, mga kapatid? Kapag tayo po ay punong-puno ng mga pasakit dito sa katawan na ito na makalupa, dumadanas sa mga pagsubok at mga kabighatian, kabigatan, nandun na rin ang problema ng ating mga kasalanan, saan ba tayo humuhugot ng pag-asa, mga kapatid? Ano ba ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na bagamat ang ating katawan na ito na lupa ay puno ng pasakit at paghihirap, may naghihintay sa ating mga kapatid na katawang makalangit na dulot ng Panginoong Hesus sa kanyang pagdating na muli. Gusto ko pong basahin, kagaya ng Friday, napakaganda pong basahin itong 2 Corinthians 5:1-10 sa Tagalog, at yung din ang gagawin ko po sa araw na ito. So if you have your Tagalog version or if you have your English version, just bear with me. So sa magandang balita o mabuting balita version ng Bible, ang sabi po dito, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, upang kung mabihisan na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Verse 6, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob na mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito ng aming tinatahan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa pilingan niya, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating magawing mabuti o masama nang tayo nabubuhay sa katawang ito. Puri ng Panginoon sa kanyang mga salita sa hapon na ito. Tayo po'y manandali ang manalangin sa ating Panginoon. Diyos Ama na dakila at tapat, kami po Panginoon ay patuloy na lumalapit o Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na dulot mo sa buhay namin. At tunay lamang, O Lord God, na bagamat dito sa lupa at sa katawang ito, na O Lord God ay papanaw, O Lord, but then alam namin, O Lord, na may naghihintay katawan na panlangit sa amin, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at habang hinihintay namin ang mga bagay na yan at ang pagdating ng aming Panginoong Jesucristo, tulungan mo po kami, Ama, na patuloy kaming umasa, O Lord God, at ilagak ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na bagamat kami po ay dadanas sa iba't ibang mga pagsubok, mga kahirapan, dulot ng aming kasalanan, O Lord, but then sa iyo po namin, O Lord God,
hinihingi, O Lord God, ang lahat ng ito at dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming tingnan, magpalain ng kalakasan upang mapagtagumpayan namin ito hanggang sa pagdating mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, pinasalamatan. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Now, hindi po tayo nagtataka kung bakit dumadanas tayo ng iba't ibang mga pasakit dito sa mundong ito. Ano ba ang dahilan bakit tayo po ay punong-puno ng pasakit habang tayo na dito sa mundong ito? Alam po natin, mga kapatid, na ang dahilan is that life here on earth will be difficult. Magiging mahirap ang buhay natin dito at magiging challenging is because yung ating mundo ay, sabi nga natin, punong-puno ng kadiliman. Punong-puno ng mga bagay hindi kaaya-aya sa Panginoon. We live in a darkened and evil world. Kaya nga hindi magiging madali ang pagtira ng tao dito sa mundong ito. At alam ko po, makaka-relate kayo sa akin, sa ating sinasabi, na bagaman tayo po ay niligtas na ng ating Panginoon, but then inilagay pa rin tayo ng Panginoon dito sa mundong ito dahil alam natin na may dahilan ng Panginoon kung habang tayo po ay nasa dito sa lupa. All of us will face different hardship brought by many difficulties in life. Hindi po madali ang buhay dito sa mundong ito. Come to think of this, no? Noong mga panahon siguro, teenager pa tayo noong mga panahon na yun, no? Hindi ganun kahirap ang buhay. But then kung titingnan natin ngayon, bakit kayo nandito sa Jordan is because hindi na natin kaya mamuhay sa Pilipinas, no? Dahil hindi na sapat yung kinikita natin. No? Naghihirap tayo doon, kaya nag-asam tayo na mahit mapalayo sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay upang magkaroon tayo ng pagpapala, upang maibsan ang ating kahirapan at matustusan ang lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga po tayo na dito sa mundong, sa ating pong bansang ito. Now, this hardship would lead to different sufferings and trials, and afflictions cause burdens and heaviness in a person's life. Come to think of this, no? Yung ating mga dinadanasin na mga paghihirap dito sa mundong ito ay magdadala sa atin ng anong-ano, ng mga sufferings, no? So, magsasuffer tayo, may mga trials tayo dinadanas dito sa lupa, afflictions, at yung mga sufferings and trials na yan, mga kapatid, ay nagdudulot sa atin ng heaviness. Kaya minsan nabibigatan ng ating buhay, nabibigatan ng ating mga puso sa ating mga dinadalang mga pasakit dito sa buhay na ito. Sometimes it could lead us to stress and anxiety. No, kaya kung laging namumblema ka, no, it will always cause us to be stressful. At alam natin kapag stress tayo lagi, hindi magiging maayos po yan. It will lead us to what? It will lead us to physical, mental, emotional, spiritual, na hindi magagandang mangyayari, mga infirmities and sicknesses. No, magiging anxious tayo sa lahat ng mga bagay kung hindi natin kayang mapagtagumpayan ang mga bagay na yan na ating pong dinadanas sa mundong ito. Come to think of this, idagdag mo sa problema mo, yung mga pasakit na dinadanas mo dito sa lupa, idagdag mo yung problema ng kasalanan natin. Add to this the difficulties in life, the problem of sin in our lives. Wala pa dyan yung kasalanan mo, mga kapatid. Naninirahan lang tayo dito sa mundong ito at dahil nandito tayo, dumadanas tayo ng mga iba't ibang mga kahirapan, pasakit, mga problema na hindi pa, wala pa doon yung problema ng ating kasalanan. Our sinful nature leads us to different kinds of lust that leads to temptation. Wala pa dyan yung natutukso tayo, na kapag tayo natutukso, sometimes nalalaglag tayo, nakakasala tayo sa ating Panginoon. And when we yield to this temptation, it causes us to sin, having strong convictions and guilt. Yung kapag tayo nagkakasala sa Panginoon, mga kapatid, alam ko po nararamdaman ninyo yun, nandun yung strong conviction of the Holy Spirit in our lives. So, nakukumbik tayo. Nandun yung guilt natin, na kapag hindi tayo po hihingi ng tawad sa Panginoon, ang bigat-bigat ng ating pakiramdam. Na para bang nawawalan tayo at parang sinisip-sip yung ating pong kalakasan if we don't know how to confess our sins before our Lord. With all this in our lives, yung mga problema natin, pasakit natin, mga kapigatian, kabigatan ng buhay natin dito, dagdag mo pa ang problema mo sa patulot ng ating kasalanan, no?
We will all be hard-pressed and struck down on every side. Yung para bang sa ibang parte ng ating buhay, para bang naghihirap tayo, we are all always hard-pressed. At the same time, we are being struck down. O, yung para bang tayo po ay pinatutumba nitong mga bagay nito sa ating buhay, having no strength to continue. Kaya napakarami pong mga tao ayaw nang magpatuloy sa mga kanilang pinaraanan sa kanilang mga buhay. Okay? Nung si David, nung siya nagkakasala sa ating Panginoon, ganun kabigat ang kanyang pakiramdam. No? Hindi lang tayo nagkakaroon ng kabigatan dulot ng problema at mga pagsakit natin dito sa mundo. Pero come to think, kapag idagdag mo pa yung problema ng ating mga kasalanan at kapag tayo nagkakasala sa Panginoon, mga kapatid, nandun yung our body is wasting away. Yung parang bang nanghihina tayo. When we talk about wasting away, yung parang nanghihina ka. And that's what the psalmist says in Psalm 32 verse 3. Ang sabi niya, when I refuse to confess my sin, my body wasted away and I groan all day long. Yung nandun yung dumadaing, yung paghihinagpis niya, yung pagdaraing niya dahil sa kasalanan niya na nagawa sa Panginoon at bigat mong kasalanan na yan, na kapag hindi siya hihingi ng tawad sa Panginoon, ay para bang nawawalan siya ng kalakasan. Yung para bang yung ating kasalanan ay parang sinisip-sip yung ating mga kalakasan, no? At ang lumalabas doon yung ating pagdaing, no? Caused by our guilt of what we have done before the Lord. Ang sabi po ni Paul, ito po yung nangyayari sa ating buhay kapag tayo dito ay nasa lupa. Ano bang nangyayari sa buhay natin? Ang sabi po ni Paul, we are pressed on every side by troubles. Come to think of this, no? Sa bawat parte ng buhay natin, we are pressed on every side by many troubles of our lives. So, iba't ibang mga trouble, mga iba't ibang paghihirap. At sabi dito, but then, napakabuti ng Panginoon because even though we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. Yun ang napakabuti. Hindi ka nalupig ng inyong mga problema. Hindi ka nalupig ng mga iba't ibang mga pasakit na dinadanas mo. Even though dumadanas tayo ng iba't ibang mga troubles, pero hindi tayo, sabi noon, pinatumba. No? O sabi nga natin, nalupig nitong mga bagay na ito. We are not crushed, sabi noon. We are perplexed. Nababagabag tayo. Ibig sabihin ng perplex, nababagabag tayo. But then, sabi dito, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. But not driven to despair. Pag sinabi natin despair, ibig sabihin niya na depressed ka na, nawalan ka na ng pag-asa. Pero come to think, kahit iba't iba yung dinadanas sa ating pagsubok, we are not driven to despair. Hindi tayo po nawalan ng pag-asa. Although nandun yung we are being perplexed. Ganun din, we are hunted down. Yung parang inuusig tayo ng mga iba't ibang mga bagay sa ating buhay. But then what is so good about the Lord is that He never leave us nor forsake us. He never abandoned you. We got knocked down. Minsan, nadadapa tayo. But then, sabi doon, we are not destroyed. But natural lang minsan, nakabay tayo po ay dumadanas sa mga pagsubok sa ating buhay, mga kapatid. Sometimes natutumba tayo o nadarapa sa ating mga kinalalagyan, pero hindi tayo lubusang nalugbo o we are not really destroyed. And that is what's so good about the Lord. Now, although we are hard-pressed on every side, sa nangyayari dito, knocked down by many things ng mga buhay natin, but then, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya, ang encouragement ng Panginoon sa buhay natin, kahit ano daw ang dinadanas mo dito ang kahirapan sa buhay mo, na alam natin, itong katawan na ito ay lalong manghihina. Come to think, no? Di ba, nagse-celebrate tayo ng birthday natin. Pero come to think, kapag nagse-celebrate tayo ng birthday, hindi mo ba naisip na dadagdagan ka uli ng anidagong taon at tumanda ka ng uli? At bawat taon, manghihina tayo, no? Tatanda tayo. Okay? Sa bawat taon na yan na dilipas sa ating buhay, unti-unti nawawala yung kahinaan natin. Okay? To the time, nababawian tayo ng buhay.
Isn't it? Yun ang mangyayari sa atin dito, mga kapatid, sa katawang ito. Ngayon, ano ang magiging kahitan natin sa katawang ito? Napapanaw pala. No? But then, kahit alam natin na tayo dadanas ng iba't ibang pagsubok, ang encouragement ng Panginoon sa bawat isa atin, ang sabi niya, do not still lose heart. Even though dadanas ka ng iba't ibang pasakit, itong katawan ito, tatanda, one time, mamamatay tayo, okay? Tayo ay nangihina, sometimes parang bang nalulugmok sa kabigatan ng ating binadala. Sabi ng Panginoon, wag daw tayo masiraan ng loob. Though outwardly, itong katawan na ito ay manghihina, papanaw, mamamatay. But then, what is so good in the eyes of the Lord is not the outward body, but the inner being. Ang pinalalakas ng Panginoon, hindi itong physical na ito on the outward. Pero kahit tumatanda ka, kahit nangihina ka, every moment, every year, pinalalakas daw ng Panginoon yung inner being natin. Okay? Yet inwardly, we are being renewed every day. So sa mata ng Diyos, hindi ang importante itong katawang ito, kundi yung loob, yung panloob. Yun ang binabago ni Lord, yun yung pinatatatag niya, yun yung patuloy niya nire-renew every day of our lives. No? Hindi niya nire-renew itong katawang lupa na ito, kasi ito po ay na-curse na. Kaya nga we will go back to dust. Kinurse na itong body na ito. Kaya hindi na to pwedeng, sabi nga natin, na hindi tatanda. No? It's because hindi manghihina. But then, even though manghihina tayo, papanaw tayo, but then what is so good? Ang kaluluwa ay ang buhay na buhay. So what is so good is that, sabi nga natin, we have body, soul, and spirit. Itong katawan ito, babalik sa alabok. Yung spirito na ibinigay sa atin ng Panginoon, babalik sa spirito ng Panginoon. At then, yung pong soul, yun po yung buhay na buhay. At yun yung nire-renew ni Lord every day of our lives. So, kaya yun ang importante po sa buhay natin, yung ating inner being. So don't lose heart, sabi ng Panginoon. Kahit ano yung dinadanas nating pagsubok, kabigatan, mga kapatid, magkalak pa rin tayo. Do not lose heart, sabi ng Panginoon. Huwag tayong mawalan ng loob. Huwag mawalan ng pag-asa. Amen. We will never give up. Even our bodies are dying, even though our spirit but yet our spirit is being renewed every day of our lives. Amen. Bakit kailangan nating huwag mawalan ng pag-asa? Paano mo ba tinitingnan ang pagsubok mo at kahirapan mo sa buhay? Ang sabi sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Panginoon, our light and momentary troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. Kung titignan natin daw yung mga pagsubok natin sa buhay, ang unang-unang sinabi ng salita ng Panginoon, they are so light and they are momentary. Magaan. Sometimes sa buhay natin, parang ang tingin natin, bigat na bigat tayo sa ating mga dinadalang mga pasakit. But then sa Bible po, ang sabi sa Panginoon, God will not give us things that we cannot really bear in our lives. Yung bang hindi natin kakayanin. So it means to say, it's still light unto us. Magaan pa rin itong dinadanas natin. At hindi lang magaan pa rin itong dinadanas natin, mga kapatid, kundi ito ay momentarily. It means to say, panandalian lamang. Hindi ito habang buhay na ganyan ang magiging buhay natin. Okay? Na habang na dumanas tayo ng paghihirap dito sa buhay natin dito sa lupa, pagdating ba natin sa kalangitan, ganun pa rin ba? So, tayo rin pa ay dadanas sa mga pasakit at pagsubok? Hindi na po. So it is just momentarily here on earth. At sabi dito, baka ba tayo dumadaas ng mga bagay na yan? Na may kabigatan, sometimes na nahihirapan tayo. Ang sabi ng Panginoon, it is still achieving the eternal glory in us. May mga dahilan, may mga purposes pa rin si Lord na ito'y magbibigay pagpapala sa atin. And then, kapag tayo daw po ay nalampasan natin itong mga dinadaanan natin dito sa lupa, gaano man kabigat yan, kapatid, kung titimbangin mo yung dinanas mo sa buhay mo, at titimbangin mo yung naghihintay na kaluwalhatian, dulot ng Panginoon sa buhay mo, malayong malayo, mas matimbang yung glory awaiting us
or compare with the things that you are experiencing here on earth. Kaya hindi ka susuko, no? Hindi ka manghihina. Patuloy kang hihingi ng kalakasan sa Panginoon kasi yung naghihintay na kaluwalhatian, glory that is awaiting us on the coming of the Lord far outweighs everything that you are experiencing here on earth. At yun yung ating pong laging, sabi nga natin, comfort at yun yung ating encouragement sa ating Panginoon. We always fix our eyes not on the things that we see, but what is unseen, sabi nga natin. Kasi napakadali po mga kapatid na tingnan natin lagi, yung i-focus natin yung ating isipan, ating buhay sa problema mo, sa mga trials mo, sa mga sufferings and sickness. Bagkus natin, wag nating i-focus ang ating mga sarili sa mga bagay na yan, but then i-focus natin sa mga bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay natin kapag tayo'y napagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Yung naghihintay na kaluwalhatian, pagpapalad ng Panginoon, doon natin i-focus yan. Kaya kapag tayo dadanas ng pagsubok, napapagtagumpayan natin dahil alam natin, one time, in the coming of the Lord, we will all be blessed by the Lord, and all these things in our lives will be richly rewarded by our God. Now, one thing na mapapansin natin na sinabi dito ni Paul, na dito sa katawang lupa na ito, at dadanas tayo ng iba't ibang pagsubok, problema ng kasalanan, ang nagdadala dito sa atin is yung we groan. Ano bang ibig sabihin ng groan? Yung paghihinagpis. Dumaraing tayo dahil sa kalihatan natin. Yung minsan, di ba, natatandaan nyo sa mga buhay ninyo, sa bigat ng problema, yung parang naiiyak ka, no? Yung parang bang umahagulgul tayo, yung parang bang we are groaning, o naghihinagpis tayo sa mga pinagdadaanan natin sa lupa. At alam ko po, naranasan ninyo yan. Yung mga lalo na po, mga kapatid, kung ang problema ay wala dito, problema ay nandun sa mga panghalsin nyo sa Pilipinas, sa Pilipinas, na pagkawan gusto ninyong samahan sila o may gawin ka doon, pero you are so limited kasi nandito tayo, no? But then, alam natin mga kapatid that we groan, naghihinagpis tayo sa mga bagay na yon. Kaya nga sabi ni Paul, for while we are on this earth, habang nandito raw sa katawang itong lupa, napapanaw, aasahan mo na maghihinagpis tayo lagi. Kasi itong katawan na ito ay talagang it will be wasted away. No? It will really somehow, it will be, sabi natin, manghihina tayo, ito po ay mamamatay. Kung kaya nga po, we groan, we are being burdened, sabi dito ni Paul. Because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Yung itong immortal na buhay na ito, no? Para bang gusto nating sabihin natin na in our lives, we don't want na to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling. Na alam natin, itong katawang ito ay papanaw, manghihina. But then, ayaw natin, sabi nga natin, na tayo lilisan na ganun lamang. But then, ang ating pong longing, ang ating hinaing, is that we will be clothed with our heavenly dwelling. Yung katawang makalangit na ating tatanggapin, na itong buhay na ito na may katapusan ay magkakaroon daw ng buhay na walang hanggan. Okay? Itong katawan nito, may hangganan po ito. Ay itong katawang lupa. Ang sinasabing buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay sabi nga natin, yun ay tatamasahin natin when we receive our heavenly dwelling. Yung katawang panlangit ang magiging eternal. Kaya ano bang gusto ninyo? Itong katawang lupa na ito, nadadanas ka ng mga iba't ibang pasakit, manghihina ka? Di ba mas gusto natin yung katawang panlangit na tatanggapin natin na panghabang buhay? At ang sabi po sa Book of Revelation, kapag tinanggap na natin yung katawang panlangit ng Panginoon, wala na pong paghihirap, walang kamatayan, walang kapighatian, wala na pong problema. So solve na po lahat. Kaya nga po, we look forward on that day na tatanggalin ni Lord itong katawang lupa na ito na mahina, na mamamatay at papanaw at papalitan ito ng katawang makalangit na wala na pong kamatayan, wala na kapighatian at punong-puno na po ng pag-asa at kaligayahan sa piling ng ating Panginoon Diyos. So what do we mean by groaning?
Groan means a deep sigh or wailing. Yung naghihinagpis ka sa kabigatan na dinadala mo. Yung bandon yung sakit na it causes us great pain kapag tayo dumadaas ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay. Grief in our life, no? Hindi lang grief ito kapag namamatayan tayo ng mahal sa buhay, but then we grieve also dun sa mga kasalanan na nagagawa natin, yung guilt. It causes us to be grieved, no, in our lives. We grow not only because of the difficulties of our lives, hindi lang tayo naghihinagpis sa mga dinadala natin dito sa buhay na ito, dulot ng itong katawan na ito na panlupa, kundi pati na rin yung ating pong kasalanan, o yung ating pong sinfulness. Ang sabi po sa Romans 8:23, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoptions to sonship, the redemption of our bodies. Habang nandito po itong katawang lupa na ito, mga kapatid, nandyan po yung ating sinful nature. At dahil po sa sinful nature na yan, bagamat tinanggap na rin natin ang banal na spirito inwardly, but nandun pa rin ang paghihinagpis natin sa ating buhay na panloob. Dahil nandun yung hinaing na as we wait upon yung ating redemption, yung adoption na naghihintay sa atin pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, not only tayo yung naghihinagpis sa mga bagay na dinadanas natin sa ating buhay, sa kahirapan dito sa mundong ito, kundi nandun din yung paghinagpis natin dulot ng kasalanan sa ating buhay. Yung kabigatan ng dulot ng kasalanan na sa ating buhay. That's why we believers also grow, naghihinagpis din tayo even though we have the Holy Spirit within us, for we long for our bodies to be released from sin and sufferings. Yung paghiligpis natin na tayo po ay isa-set free na ni Lord. Palalayain na tayo ng Panginoon sa kasalanan. Ayun ang paghiligpis natin sa Panginoon. Na habang nandito tayo sa lupang ito, sa katawang lupang ito, na nanghihina at mamamatay, nandun yung we are longing, naghihinagpis tayo, and we are longing na tayo po ay mapawalang, sabi nga natin, ma-release itong sin na ito sa atin, and for us to be freed from all these sufferings. We wait eagerly with hope for the day when God will embrace us with His arms over us as His adopted children, including the new bodies that Jesus has promised us. Yung bang, ang hinaasam natin, we are looking forward, yung time na yon, na tayo po ay sasalubungin ng ating Diyos Ama sa langit. At bawat isa sa atin ay tayo po yayakapin na ng kanyang mga kamay. No? At nandun na para bang nandun that He will comfort us. Dahil alam na alam ng Diyos Ama natin sa langit yung dinanas nating pasakit dito sa lupang ito. At kapag nandun na tayo sa presensya ng Panginoon, nandun yung kalagalakan natin, nandun yung tumutuloy yung ating mga luha, na tayo sasalubungin ng ating Diyos Ama, na tayo po ay yayakapin niya ng buong higpit. At dahil din doon, bibigyan tayo ng panibagong mga katawan na hindi na po manghihina, hindi na po magpapanaw, kundi itong katawan na panglangit na dulot ng Panginoon sa kanyang pagdating na muli. So that is our comfort, that is our hope. Oh, yun yung ating living hope. Na kabagamat panghihina tayo dito, dadanas ng mga iba't ibang pagsubok, may naghihintay na katawang panlangit sa bawat isa sa atin. So we groan for our heavenly dwelling. Inaasam natin yan. We are longing for that body that is heavenly. At sabi nga dito ni Paul, now we know that if this earthly tent, ang earthly tent na tinutukoy dito, itong katawang lupa na ito na papanaw. Na one time it will be destroyed. Papanaw tayo sa katawang ito. But then, kahit itong earthly tent ay, sabi dito, will be destroyed. Tingnan nyo po, we have a building. Tingnan nyo po, tent lang ang meron tayo dito sa lupang ito. Pero sa Panginoon, building, come to think of that. No? Mas higit pa, mas maganda. No? And that is, we have a building from God, and it is an eternal house in heaven, not on this world. No? At itong katawang panlangit na ito, ay hindi po daw dito, kundi sa langit. And it is not made by man, but it is made by God. Amen. Ngayon, habang hinihintay daw natin yon, okay? Habang hinihintay natin yung yan, dahil wala pa nga yan.
Meanwhile, sabi doon, kaya naghihinagpis tayo dito sa ating kalagitnaan. Because naghihinagpis tayo because we are longing to be clothed. Yung tayo bihisa ng Panginoon, ng katawang panlangit. Because when we are clothed, sabi doon, we will not be found naked. Now, ang sabi pala dito, habang nandito ka sa katawang lupang na ito, sabi ko nga nung Friday, kahit bumili ka ng 1,000 na damit, pagandahin mo sarili mo. Yes, you are bihis ka sa mata ng tao. Pagdating sa Panginoon, kahit ano man ang biniling mong mahal na damit, hubad ka pa rin sa kanyang paningin. Bakit? Dahil sa kasalanan natin. Dahil itong katawan na ito ay curse. Okay, hubad tayo mga kapatid. That's the reality. Kaya natatandaan ba ninyo, nung si Adam at Eve, nung sila hindi pa nagkakasala sa Garden of Eden, ano ang reality ng nature nila? Nakadamit ba sila? Mayroon ba silang shoes and everything? No, hubot-hubad sila. Nung panahon na yun, walang mali siya. Hindi nga nila alam ano ba yung hubot-hubad. No, wala silang alam, wala silang mali siya. Kung ano ba yung nature nila, hindi nga nila alam yung may damit o hindi. Wala silang alam nun. Okay, sa kanila, walang mali sila. So they enjoy their presence in their God. But come to think, immediately when they sin against God, when Eve ate that fruit of the forbidden tree, nabuksan ang kanilang isipan at ang kanilang ang kanilang mga mata. At ang unang-unang napansin nila, nung sila'y nagkasala, sila'y hubog at hubad. Ano ang ginawa nila? They hide. Nahiya sila. They hide onto the trees. They make themselves a clothing out of the leaves. At kung makikita natin dito, that is caused by what? That is caused by sin. Kaya habang nandito yung kasalanan natin sa katawang ito, kahit anong bihisan mo ang sarili mo, pagandahin mo yan mga kapatid. Sa mata ng Diyos, ikaw pa rin ay hubad. And that's why, ang longing natin, matanggal itong pagkahubad natin. We will be clothed with our heavenly dwelling because when we are clothed by God, we will not be found naked again in the sight of the Lord. Kaya yun yung inaasam natin. We are groaning. Hinaasam natin yung ating katawang panlangit na darating sa ating pangabuhay. And that's why, mga kapatid, we always, sabi nga natin, na hindi nyo ba nakikita na parang dala-dala natin ang kamatayan ni Jesus sa buhay ninyo? Kapag natito sa lupa, dahil iba't ibang mga pasakit ang dinadanas natin, kabigatan na sometimes nagkukos sa atin ng mga na tayo nagkakasakit, umiigsi ang buhay natin sa mga bagay na dinadanas natin. And we are carrying in our body the death of Jesus Christ. Why is so? So that the life of Jesus may also be revealed in our body. Yung lagi nating taglay sa ating katawan, ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng ating katawan ay mahayag ang kanyang buhay, yung buhay na walang hanggan. Na tayo ay nabibingit lagi sa kamatayan, no? For we are always being given to death. Yung para pag nalalagay tayo sa bingit ng kamatayan lagi habang tayo naghihintay dito sa lupa na mahayag ang sabi nga natin, it is because para maihayag ang buhay ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan na nakalaan para sa bawat isa sa atin. It means to say in our lives, ang Panginoon, nung dati ito sa lupa, dumanas din siya ng iba't ibang mga pagsubok, isn't it? And we ourselves are called by the Lord to follow the Lord. Na alam natin, habang dito tayo sa lupa, mga kapatid, dadanas din tayo ng iba't ibang mga pasakit sa ating buhay. And bakit tayo dapat maggalak? Because we are worthy to partake in the sufferings of our Lord and Savior Jesus Christ. When we are called to become disciples of Jesus, hindi lang po in the form of following the footsteps of the Lord, but even the life of Jesus Christ when it comes to His suffering here on earth. Dumanas ng iba't ibang pagsubok ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, if I suffered here, you will also suffer in my name. Kaya, blessed are you when you are persecuted in my name, sabi ni Lord. Blessed are you when people revile you for living good. So maghanap daw tayo. Kaya nga sabi nga natin,
expect natin dito sa buhay nito na parang ang ating buhay ay parang dala-dala natin yung kamatayan ni Jesus dito. Na alam natin mga kapatid, dadanas tayo ng iba't ibang mga pagsubok at kapaghitian sa ating buhay. But then we need to still to rejoice is because we are having fellowship. Nakikiisa tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. And that is something that is so good. Ang bawat isa sa atin ay, sabi nga natin, are called by the Lord to have fellowship in His sufferings. At yung po ay isang palatandaan ng isang tunay na disipulo ng ating Panginoon. Now, tatlong bagay. Pastor Nick, habang hinihintay po namin yung katawang panlangit, at kahit dadanas kami ng iba't ibang pasakit sa aming buhay, kahit nandyan yung problema ng aming kasalanan, paano po ba kami maghihintay habang hinihintay namin yung katawang panlangit na magmumula sa Panginoon? Meron pong tatlong bagay na binigay sa verse na yan. Na yun ang gagawin natin habang hinihintay natin yung mga bagay na idudulot ni Lord. Kapag tayo po ay tinanggal niya dito sa mundong ito at papalitan niya itong katawang lupa na ito na mamamatay at nanghihina ng katawang panlangit, meron pong ini-expect si Lord habang nandito tayo. Unang-una, you are to be filled with confidence. Ang sabi po ni Paul, therefore, sabi niya, kahit dadanas kayo niyan, you are dumadaing kayo, no? Nahihinagpis kayo sa kabigatan ninyo ng yung mga dinadanas ito sa lupa, dulot ng yun din ng yung mga kasalanan. Therefore, we are always confident. Ang ibig sabihin ng confident, no? We need to, sabi nga natin, we need to always to trust. No? Magkaroon tayo ng confidence, kumpiyansa. We need to have that confidence. Sabi dito, we are always confident and know that as long as we are in the home in this body, we are away from the Lord. Come to think of this, ano bang gusto ninyo? To be at home in this earthly tent or to be away and to be away in the Lord, or to be away in this tent but to be at home in the Lord? Di ba mas gusto natin yung pangalawa? Yung bang ayaw natin you are at home in this tent, pero away, malayo ka naman sa Panginoon. Pero ang gusto natin, malayo tayo dito sa katawang ito, but we are at home with the Lord. Okay? But then, dahil wala pa nga yun, at naghihintay pa yun, habang hinihintay natin yon, even though malayo pa tayo sa Panginoon and we are at home in this earthly body, sabi ni Paul, patuloy kang magkaroon ng confidence. We are confident, I say, would prepare to be away. Bas gusto natin, prepare natin to be away from this body and at home with the Lord. Pero dahil wala pa yon, we need to live with confidence. Ano bang ibig sabihin ng confidence, mga kapatid? This confidence is not upon ourselves. Hindi ka magtitiwala sa sarili mo. Kaya kapag dadanas ka ng iba't ibang pagsubok, kapigatian dito sa buhay, dulot pa rin ng paghihirap dito sa mundo, isama mo pa ang kasalanan mo, mga kapatid. Hindi mo yan mapapagtagumpayan by your own confidence on yourself. Kasi hindi kaya ng sarili natin, kakayahan natin, abilidad natin, karunungan natin, i-deal yung mga problema dito sa lupa. Kaya nga naghihinagpis tayo eh. Kung kaya nating tulungan ang sarili natin kapag tayo nalulungkot, punong-puno ng problema, praise the Lord. Pero hindi na eh. Kaya naghihinagpis ka, naghihirap ka. Ibig sabihin nun, hindi mo kayang ibsan ang sarili mo sa mga bagay na yan. Hindi mo rin kayang i-deal yung problema sa kasalanan mo. Kaya nga nahuhulog tayo, nalalaglag tayo sometimes, nagkakasala tayo sa Panginoon. So our confidence is not on this earthly body, but our confidence is on God. Amen. Dahil ang kay God walang limit. So ang confidence natin, mga kapatid, ang ibig sabihin para ng confidence, para magkaroon kayo ng pagtitiwala, is that confidence on the Lord. To be confident is to be filled with assurance on what the Lord promised us. Para magkaroon kayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan yung mga bagay na dinadanas natin dito sa katawang lupa na ito at dito sa mundong makasalanan. Kailangan natin ang kumpiyansa, ang pagtitiwala ay nasa ating Panginoon. Dulot ng Dulot ng kanyang mga pangako na dulot ng kanyang salita.
So, pinanghahawakan natin yung mga pangako ng Panginoon dulot ng kanyang salita. At yun yung nagpapalakas sa atin na kapag tayo dumadanas ng mga pagsubok na ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kumpiyansa na muli na magpatuloy, na hindi titigil until on the day na makakamtan natin yung katawang panlangit na yan. Kaya hindi tayo susuko, mga kapatid. We will not be depressed. Huwag niyong hayaan na igupo tayo ng mga bagay na dinadala natin sa buhay. But we have to overcome them. Kaya nga sabi nga, we are more than conquerors. We have to overcome them. We have to conquer them in the name of the Lord and through the power of the Holy Spirit. And that's why, sabi nga natin, if God is with us, who can be against us? Your problem can be against you. No? Kakayanin mo yan. Even though nandyan yan, you are hard-pressed, nandyan yung paghihirap on every aspect of our lives, pero hindi tayo tatalunin yan. Because what? The battle belongs to what? To God. Amen. So magtiwala lang tayo. Okay, so confidence to be filled with the assurance of the word of the Lord, that God is a faithful God, He will fulfill His promise. And what of His promise to you is that He will give you your heavenly dwelling in due time. So, magkaroon tayo ng kumpiyansa, pagtitiwala doon. Another confidence is to be filled with courage. Kailangan maging matatag ang loob. Huwag manghina. Sometimes, kapag tayo dumadaan sa mga pagitian, mga bigabigatan sa ating buhay, nawawalan tayo ng loob. Pero sabi ng Panginoon, no, you have to be confident. Maging matatag ang loob mo, to have courage from God in overcoming our difficulties in life. Confidence also is to be filled with hope. Magkaroon tayo ng pag-asa. Yun ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kumpiyansa sa Panginoon. Dahil naghihintay pag-asa sa Panginoon that comes from the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, and that God is a faithful God. Amen. Confidence is to trust God no matter what we experience in life. Ano man daw po ang dinadanas mo sa buhay mo, mabigat man o hindi, patuloy daw tayo magtiwala sa ating Panginoon. We are called to be confident as we endure the things brought by sin, by sufferings in us, as we long for our heavenly dwelling. So unang sabi nga natin, kailangan natin magkaroon ng confidence. Now, ang sabi po sa Hebrews, bakit kailangan natin ng may katatagang loob? Kasi, huwag daw natin ipawang bahala na mawalan tayo ng katatagan ng loob. Ang sabi doon, do not throw your confidence. Why? Kasi it will be richly rewarded by the Lord. Kapag tayo po, we are full of confidence, no matter ano man yung dinadalas mo sa buhay mo, it will be richly rewarded by the Lord. You need to persevere. Para tayo mag-persevere, magpatuloy, kailangan natin yung confidence. Yan ang susi niyan. Kapag nawala yung confidence mo sa Panginoon, asahan mo, you will not never persevere. Hindi ka magpapatuloy na. Kasi nawalan ka na ng pag-asa. But then kapag naman, punong-puno ka ng pag-asa, kahit ano man yung dinadanas mo sa lupa, pinanghahawakan mo sa salita ng Panginoon, nandun yung pagtitiwala mo sa Kanya, kasi tapat to pa rin ang Kanyang pangako sa iyo, then you will not throw your confidence, because when you have done that, when the time comes, naharap tayo sa Panginoon, it will be richly rewarded by the Lord on what you have done in your lives. No? You will receive what He has promised to you. So yun naman pala ang napakabuti doon kapag tayo po ay full of confidence in the Lord. So, this is confidence. Ngayon, paano natin i-express yung confidence ninyo? Paano po ba kapag tayo down na down? Para bang lubok sa problema, mga pasakit sa buhay mo? Paano mo express yung confidence na yan? It is expressed through prayer. And this is our confidence, sabi po niyo dyan, that we have in approaching God. So our confidence is to approach God. And to have that confidence para lumapit sa Panginoon, ang confidence na yan ay nakasalalay. Bakit sa panalangin? Is because kapag daw tayo hihiling at lalapit sa Panginoon,
nahihirapan sa ating mga tinataglay na problema, pasakit. At ito i-express natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi doon, whatever we ask, that is according to the will of the Lord. Hindi lang diringgin daw yun ng Panginoon, kundi matatanggap natin yung mga bagay na ating hiniling sa ating Panginoon. That if we know that He hears us, whatever we ask, sabi doon, He know that we have what we have asked of the Lord. So yun naman din ang kumpiyansa natin. We can approach God kapag tayo nangihina. But many times in our lives, nalulukbok tayo sa kwarto natin. Ayaw natin lumabas. Parang iniingatan natin. No? Parang dinadama mo yung kalungkutan mo. No? Para bang ayaw mong iwanan yung kalungkutan mo. Isn't it? That's the time that you have to approach God. Isn't it? Dahinap ka na nga eh. Okay, so punta ka kay Lord. And that's the time that you approach with confidence. Ask the Lord. Sabi doon, if it is the will of the Lord, He will, not only God will hear it, but He will bless you what you are asking of Him. So kailangan natin hindi natin na tumitigil, mga kapatid. Kailangan tayo nagpapatuloy, ano man yung pinadaanan ng bagyat ng buhay natin. Hindi tayo titigil sa pagsamba, hindi tayo titigil sa pag-pray, hindi tayo titigil sa pagbabasa ng Bible, hindi tayo titigil sa panalangin, hindi tayo titigil sa pagpunta natin sa ating church. Amen. Kundi lalo pa tayong lalapit sa ating Panginoon. Amen. Dahil apart from the Lord, we cannot do anything at all. Lalo higit sa lahat sa problema mo. Wala ka talaga magagawa apart from the Lord. Ang susi lang ay si Lord. Amen. So saan tayo pupunta? Whom we will be approaching? We will approach God. And how do we approach God? We approach God with confidence. Okay, so that's what the Lord is trying to say to us. Pangalawa, not only habang naghihintay tayo magkaroon ng pagtitiwala, kumpiyansa sa ating Panginoon, pangalawang sinabi ni Paul, habang naghihintay tayo, live by what? Faith. Huwag manaig, huwag mo i-focus, do not live by sight. How is it really to live by sight? Yung bang daman-dama mo yung problema mo, nakapokus ka sa problema mo, kapag gano'n ang gagawin natin, nakapokus ka sa problema mo, pasakit mo, talagang magiging stress ka, magiging anxiety, mamumblema ka talaga, kasi nakapokus ka sa kahinaan mo, sa mga bigatan ng buhay mo. Pero sabi doon, that's a time that we need to focus on our faith in the Lord. Live by faith, not by sight. Sabi ni Paul, as you wait upon your heavenly dwelling, sabi ni Paul, we are still in this earthly body and away from the Lord. Malayo pa tayo sa ating Panginoon Diyos. Although naghihintay tayo na time will come that we will be at home with the Lord, but still wala pa yun. We are at home in this earthly tent. So, as we are long in this earthly tent, kailangan daw na mamuhay na may pananalig sa ating Panginoon. Huwag daw mawala yung pananalig na yan, mga kapatid. Kasi kapag nawala yung pananalig na yan, sigurado talaga, laglag na tayong lahat. O hindi na tayo talaga magpapatuloy. But then, paano pa tayo lalakas sa pananalig natin? Ang sabi po, Romans 10:17, Hebrews 11:1, so faith comes hearing and hearing the word of the Lord. Para lalo pa lumalim, lumawak ang ating pong pananalig, yun ang kailangan natin ay patuloy tayong makinig. No? Continuously hear and hear the word of the Lord. At sabi nga natin, saan nakasalalay ang kumpiyansa natin? Kanina we talk about our confidence. Now, where is your confidence? Your confidence is faith. Sabi ko, your faith is your confidence of what we have hoped for. Yun pala ang nagdadala sa atin ng pagtitiwala, yung pananalig natin. Kaya pag nawala yung pananalig, mawawala rin yung confidence because faith is your confidence in what we hope for. And that is the assurance. Kanina sabi natin, yung confidence natin is from of our assurance of the promises of the Lord. Ngayon, ang sinong patuloy na magbibigay sa iyo ng assurance of the word of the promises of God? Yung ating pananalig. Kaya napakahalaga yung pananalig natin because that is how we will have confidence and so that we may find hope and so that we are able to be assured of the promises of the Lord. Kaya nga sabi nga dito, don't live by sight, no, but live by faith. Because, sabi nga natin, live by faith is that kahit hindi mo pa, kasi kitang-kita mo yung problema mo, yung mga pasakit mo.
But then hindi mo nakikita yung mga pangako ni Lord. Hindi mo pa natatamasa yan dahil we are looking forward yan. Hindi mo nakikita yung mga bagay na yan. But is what faith is all about. That is what faith of what we do not see. No? Kailangan natin, kahit hindi mo siya nakikita, pinanghahawakan mo yon with assurances, and that is only can happen if you have faith in the Lord. So napaka-importante po yung faith natin, mga kapatid. So we are always to have faith. No? And then sabi nga natin, kailangan natin yung confidence because without faith, we cannot please the Lord. Okay, we cannot please Him. Pangatlo and last thing. Okay, sabi doon, we are what? Number 1, we are to live with confidence, continue to live in faith. Pangatlo, okay, habang nandito raw tayo sa katawang lupa na ito o tanggalin man na tayo ng Panginoon at pagkaroon na tayo ng katawang panlangit, iisa pa rin. Ano yun? Always please the Lord. Whether you are at home in this body or away in this body. So, ibig sabihin, dalawa pala. Habang nandito tayo sa katawang lupa ito, kailangan malugod mo ang Panginoon. Kapag wala na tayo sa katawang lupa nito at meron na tayo katawang panlangit, ganun pa rin. You are to please the Lord. So, wala tayong kalalagyan. We are always to please the Lord. No matter how we are in this body or we are not yet in this body anymore, we are to please God. And that is something that you need to make a goal. Gawin daw din natin itong goal. At ang yung goal natin, to please God. Na lagi nating magbigay kaluguran sa ating Panginoon. And as believers in the Lord, we are to make goal in our lives, and that is to please the Lord. Now, why we could still please? Paano natin mapiplease si Lord? Kasi many times, nalalaglag tayo kapag nandun tayo sa matinding problema natin. That's the time nakakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod kay Lord. Okay, di ba? May mga bagay na sometimes, sa bigat ng problema mo, sometimes nakakagawa tayo ng mga bagay na nagkakasala tayo and it is not pleasing before our God. Now, for us to always have that goal of pleasing the Lord, kailangan natin ilagay sa isip at puso natin ito. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to men. Hindi lang ikaw ang dumadanas niyan. Lahat ng tao dumadanas ng nararanasan mo dito sa lupa. So huwag ka magkaroon ng self-pity na para bang ikaw yung inaapi lang. Lahat ng tao dumadanas niyan. Okay, hindi lang naman ikaw. So kailangan gano'n lagay natin sa isip. Lahat tayo dumadanas. Okay, it is so common to men, sabi po ni Paul. Okay, God is faithful. Tapat daw ang Diyos. Dahil siya'y tapat ng Diyos, ito po ang napakabuti. Kahit hayaan kang dumaan sa mga problema mo, na akala mo bigat na bigat ka. Pero sabi doon ni Lord, hindi pa rin yun yung hindi mo kakayanin. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na dinadanas sa ating buhay, kakayanin natin. Kasi ang pangako ni Lord, He will not let you be tempted beyond your ability. So, ibig sabihin, kaya pa rin natin bunuin yung mga problema natin. Kaya pa rin natin bunuin sa tulong ng Panginoon. Amen. Okay? So, that is what we need to see. Para tayo po ay lalong ma-encourage na maging malugod yung ating pamumuhay. Hindi tayo makakagawa ng mga bagay. And then, what is so good about the Lord? Hindi tayo bibigyan ng mga pasakit, mga pagsubok, mga tukso na hindi natin kakayanin. Pero sabi niyan, bagamat hinayaan ni Lord, dumanas tayo dyan, He will make a way for us to escape all these things and that we are able to endure them. So si Lord din pala ang gagawa ng paano natin yon mapapagtagumpayan at the same time siya din pa rin ang magbibigay sa atin ng endurance and strength para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. So ibig sabihin, bakit we are able to still to please the Lord? Because kasama mo pa rin si Lord. No? Through the Lord, we can still live pleasingly before our God. Kasi, si Lord pa rin ang pag-asa natin, nandun pa rin si Lord, kumikilos sa atin. And when we rely on the Lord, we are able to live rightfully and that we are able to please God. Even though, dumadanas tayo ng iba't ibang mga pagsakit sa ating buhay, mga kapatid. Sabi nga dito sa 1 Thessalonians
But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so speak, not to please men. We are not to please anyone, but we are to please God who always tests our hearts. Whatever you do, sabi doon, work heartily as for the Lord and not for men. Gawin daw natin ito kahit mga gagawin natin with regards to our trials and sufferings, do it all always heartily as for the Lord. Sabi din sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, so whatever you do it all the glory of the Lord. So as you walk in a manner of worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Yung sabi dito, walk in the manner of worthy of the Lord, kasama din ba dyan yung kapag down ka, puro-puro ng problema? Yes, kasama yan doon. You need to walk worthy of your calling. Kahit kayo dumadanas ang bigat sa buhay nyo, we have to walk in the manner we have been called by God, ang sabi doon, fully pleasing Him still. Even sa mga time na mga pagkakataon na tayo po ay down ng mga problema at pasakit sa ating buhay. Now, ang tanong natin dito, sabi nga natin, bakit kailangan nating mamuhay with confidence? We should always live by faith and that we always please the Lord. Kasi yung buhay mo dito sa katawang lupa has bearing, may kinalaman yan pagdating ni Lord. Bakit? Ang sabi po sa ating verse 5, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him, the things you had done in this body. Yung lahat daw ng ginawa mo dito sa katawang lupa na ito na nanghihina, papanaw, may kinalaman yan pagdating ni Lord. Kasi haharap tayo, mag-a-account tayo, ano bang ginawa mo noong mga panahon na yun na punong-puno ka ng problema, pasakit. We will all appear and we will give account to the Lord. In this body, what you have done in this, whether you have done wrong and that is good or bad. Now, in the Bible, as I end, there are two judgments. Ano yung dalawang judgment na mangyayari in the Bible? Yung tinatawag ng Great White Throne Judgment of God. Pangalawa, yung Judgment Seat of Christ. Parehas ba yan? Hindi. Hindi magkaparehas siya. Alin dito ang pang-unbelievers, yung mga hindi tumanggap sa Panginoon? Yung Great White Throne Judgment. Na lahat ng hindi tumanggap sa Panginoon, yung mga namatay, mabubuhay na muli. Hindi lang tayo ang bubuhayin ni Lord. Lahat ng mga namatay, bubuhayin. All souls will be raised into life. Ibig sabihin, pati yung mga unbelievers, sila'y mabubuhay na muli. Kasi haharap sila sa judgment, yung Great White Throne Judgment. At alam natin, binuhay lang sila para what? Para itapon sa lake of fire. Yung parang ngayon, naghihintay lang sila nung final judgment nila. But even in this time, nandun po yung naghihirap ang kanilang mga kaluluwa. Naghihintay pa sila lalo pagdating na silang itatapon sa lake of fire at the judgment. Hindi na doon po sasabihin doon yung whether they are saved or not. They are already condemned. Their names are not in the book of life anymore. So this is for the unbelievers. Yung parang uhusgahan na lang sila and they will be judged. And they will be thrown in the lake of fire. But then, ang sa ating mga believers, ito pong judgment seat of Christ. Ito yung ating judgment. Now here, when we face the Lord, hindi na tayo husgahan kung tayo is saved or not. Or pupunta tayo sa impyerno o hindi. No, we are already saved. In the name of Jesus Christ. We have been saved by the blood of Jesus Christ. When we receive the Lord, we are already saved. So what is it when we face this judgment? Dito kayo uhusgahan sa mga ginawa mo dito sa lupa. Dito kayo gagantibalaan ng Panginoon. You will receive your reward. Kaya kung hindi mo tinupad ang kalooban ng Panginoon, dito sa lupa ito, sa katawang ito, of living with confidence, living pleasing the Lord, living by faith, then you will miss your reward in heaven. Mamimiss ninyo yung mga reward ninyo. Kung hindi tayo mamumuhay ng tama sa Panginoon. If we will not, kung magpapadown tayo ng mga problema natin. Kaya nga, whatever you are experiencing in this
body, in this earthly tent, may kinalaman po yan. At how do you respond to that? May kinalaman po yan on the judgment seat of the Lord. Because you will be rewarded on the way you have done in this earthly body. Okay, as I end. Pastor, paano bang kasiguraduhan na lahat ng sinasabi mo matutupad yan? Yes, matutupad. Bakit? Kasi binigay sa inyo ang banal na Espiritu as a deposit. Amen. Dinositihan na kayo. Wala pa, may deposit na si Lord sa inyo. At yung deposit na yan, nagpapatunay on due time, i-withdraw mo lahat yan. Tatanggapin mo lahat yan. Okay? It means to say, binigay na sa atin ang banal na Espiritu as a deposit, assuring us and guaranteeing us that what is to come will be fulfilled as the Lord promised. And that is what good about the Holy Spirit. Now, the one who has fashioned us. Come to think of this. Nung nilikha tayo ng Panginoon, isn't it, siya yung nag-passion ng ating katawan. Siya yung ating creator. Pinassion niya yung ating buhay. In the image and likeness of the Lord, sabi ng book of Genesis. The same thing with our heavenly body. He is the one who fashioned it. Sabi nga, it is created by God in His holiness and His righteousness. Na kapag tinanggap natin yung katawan na yan, na panlangit, it is created unto the holiness. Pinasyon niya ni Lord sa kanyang righteousness at sa kanyang holiness. And that is been given to us. That promise has been given to us by the Lord as a deposit through the Holy Spirit who guarantees that all the things that will come will happen as the Lord has promised to you and me. And praise be to the Lord. Tayo po'y lahat tumayo sa ating Panginoon at tayo magpasalamat